dito po sa draft resolution that was circulating among senators declaring the de facto dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Alam niyo po, alam ng mga gumawa niyan na unconstitutional yan. Pero binabaluktot ang interpretasyon. Precisely, merong agendang pigilan ang impeachment trial. But they are pushing it. Bakit tinutulak ito ng mga pro-Duterte senators? Kasi natatakot sila na pagka nasimulan ang impeachment trial ni Sara, makikita yung mga iba't ibang krimen ni Sara Duterte. Pag nagsimula yung trial, lalabas yung mga bank accounts ni Sara Duterte na joint accounts with Digong Duterte na billions yung transactions in and out na pera. And ang critical dito, yung every 6 months, merong dividendo silang nakukuha galing sa isang drug lord. Ako, sinasabi ko na yan, and dito, I'm so confident nandiyan na lalabas yan. Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan. At ngayon ay pag-usapan natin, no, ito pong interview ni dating Senator Trillanes mga kababayan, na kung saan, no, sinasabi nga po niya dito na natatakot daw, no, itong mga kaalyado ni VP Sara Duterte na kapag inumpisahan na itong impeachment na to mga kababayan kay VP Sara, ay marami pong mabubunyag. No, marami daw pong kumbaga, maraming lalabas po. No, yun yung isa sa kinakatakot po, no, ng mga kaalyado ni VP Sara Duterte. No, at talaga namang ngayon pa lang ang dami na nilang ginagawang hakbang para yung impeachment po, no, ay mapigilan mga kababayan na hindi maisakatuparan o ma-dismiss. No, at nakikita naman natin talagang napakarami po, no, ang nagsasabi na hindi po pwede. Hindi po pwedeng hindi matuloy ang impeachment na yan. Kailangan malaman ng taong bayan, no? Kailangan magkaroon ng desisyon diyan. 'Di ba? Yun po yung sinasabi dito mga kababayan. Pero syempre bago natin umpisahan 'yan, please don't forget to subscribe at paki-like naman po ang ating video. Alright? Okay, so wag na natin patagalin to mga babayan at atin ang umpisahan, no, ang ating diskusyon. Okay, so yan, wag na natin patagalin at umpisahan na natin to mga tol, mga kababayan. Wait lang, ayusin lang natin ng konti. Yan, nalito na ako. Alright. Okay, so tayo nagbabalik. Ito na mga kababayan, no, panoorin natin itong interview po, no, ni dating Senator Trillanes mga kababayan. Alam naman natin na maraming galit na galit dito kay Senator Trillanes dahil siya nga po ang nag-file mga kababayan ng kaso sa ICC. Kaya po ang dating Pangulong Duterte ay nasa ICC ngayon. Diba? Okay, umpisahan na natin to. Ewan ko nagtataka lang ako sa mga babae natin. Galit na galit kay PBBM. No, pero ang nagsampa naman ng kaso sa ICC, si Trillanes. Bakit hindi si Trillanes ang awayin ninyo? Okay, so tuloy natin to mga babayan. I'm Pinky Webb. Tonight we ask the questions, we tackle the issues, we clarify matters, and we get on point. Former senator cites the importance of pushing through with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte to put an end to her political career. He says it will provide opportunity to expose all the supposed crimes and flaws of the Vice President. He asserts Duterte is unfit to hold any public office. Let's get on point with former Senator Antonio Trillanes. Senator, good to see you again. Welcome to the show. Maraming salamat po sa inyong oras. Good evening, Ms. Pinky. Alright, first your reaction dito po sa draft resolution that was circulating among senators
declaring the de facto dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Alam niyo po, alam ng mga gumawa niyan na unconstitutional yan. At Ayan, ito ay dereliction Sinasabi po na unconstitutional, mga babayan, yung pong pag-dismiss po o yung plano nilang pag-dismiss dito po no sa impeachment ni VP Sara Duterte. So ibig sabihin, mga babayan, bawal po 'yan. No? Hindi po pwede 'yan. Yan na rin yung sinabi ng mga abogado no ng UP Law, mga babayan. Hindi po pwede. Kailangan ituloy ninyo 'yan. Hindi nyo po pwedeng i-dismiss no yung impeachment na 'yan. Di ba? Yun yung sinasabi dito ni Senator Trillanes, dating Senator Trillanes. of duty, ika nga sa military. No? At but they are pushing it. Bakit tinutulak ito ng mga pro-Duterte senators? Kasi natatakot sila na pagka nasimulan ang impeachment trial ni Sara, makikita yung mga iba't ibang krimen ni Sara Duterte. Yun na nga, mga kababayan, no? Yun yung sinasabi natin na bakit no pinipigilan nila itong impeachment na to ni VP Sara Duterte. May itinatago ba sila? May kinatatakutan ba sila? 'Di ba? Isa na nga po diyan, mga kababayan, na nakikita natin na dapat masagot ng ating Vice President. Willing naman siya, 'di ba? Willing naman siyang sumalang sa impeachment. 'Di ba? Para malinis daw niya yung kanyang pangalan. 'Di ba? Isa nga po sa tinatanong ng ating mga kababayan no, sambayan ng Pilipino. Mga kababayan, yung tungkol po diyan no sa confidential funds. Isa po 'yan, no? Sa tingin ko na kasama diyan sa articles of impeachment na 'yan. 'Di ba? Na dapat masagot. Ngayon, kung willing naman si VP Sara Duterte no na sumalang diyan sa impeachment, bakit itong mga tao na 'to no yung mga tinatawag na nasa Duterte block like yan na sila Senator Bato, Senator Amy, no, gusto nilang ma-dismiss, gusto nilang wag nang tumuloy yung impeachment ni VP Sara Duterte. Bakit? Sa anong kadahilanan? 'Di ba? Dapat ituloy. Yun yung sinasabi ng mga eksperto sa batas, yung mga abogado, at yan din yung sinasabi ng mga ibang senador. 'Di ba? Dapat ituloy natin 'yan. It's either convicted o hindi, ma-acquit o hindi. No, itong ating VP Sara Duterte, dapat sagutin, ituloy pa rin no yung impeachment na 'yan. 'Di ba? All right. Did you see it coming though that may magpapaikot na ganitong draft resolution prior to supposedly the June 11 reading of or the presentation of articles of impeachment and the oath taking of the senator judges? Alam nyo, ito, umpisa pa lang, ina-expect na natin na may haharang dyan. No? Lalong-lalo na pag after ng election. No? Expected na natin yan. No? It's either harangin nila yung impeachment na yan, mga babayan, ngayon lang parang naging talagang obvious eh. 'Di ba? Na parang may ginagawang hakbang para hindi matuloy yung impeachment na yan. 'Di ba? Parang ngayon lang nakita ng mga kababayan natin, oops, teka lang, napaka-obvious naman nata. 'Di ba? Meron ng date, June 2, I think, 'di ba? Tapos na-adjust. Bigla naging June 11, June 13, parang ganun. 'Di ba? Nabago na naman. Tapos ngayon, may kumakalat na resolution. No, para mapigilan yung impeachment na yan. So talagang gusto nilang harangin. No, may mga delaying tactics, mga babayan, no, na nangyayari dito. Hindi natin nakita yan nung simula. Kasi supposed to be ministerial ang role ng pagbubukas ng impeachment trial. Kasi maliwanag yung sa Constitution, hindi mo kailangan ng malalimang interpretasyon dyan. Pero binabaluktot ang interpretasyon. Precisely, merong agendang pigilan ang impeachment trial. But if you actually, Senator, look at the numbers, and even during the midterm elections, the results of the midterm elections, it didn't really favor the administration. In fact, it favored the opposition or the Duterte bloc, as they call themselves. So bakit po sila matatakot when it seems, doon po sa mga nagbibilang, they have the numbers? Yes. Alam nyo kung kumpiyansa talaga sila dyan sa numbers na yan. Precisely, pwede naman kayong mag-acquit sa dulo. Kaso, as what we have seen nung impeachment ni
former chief. Yun na nga, 'di ba? Maputol lang natin, no. Kung talagang alam nila no na walang kasalanan si VP Sara Duterte at kaya naman nila no na maipanalo o ma-acquit si VP Sara Duterte, mga babayan, bakit kailangan nilang magpagapang ng ganitong resolution, 'di ba? Na hindi na ituloy o i-dismiss na itong impeachment ni VP Sara Duterte. 'Di ba? So, ibig sabihin, natatakot pa rin sila. 'Di ba? Kahit pa sabihin natin na napakalakas nila, na sinasabi ng mga DDS, no, na malakas sila, well, kung isipin natin, bakit kailangan magkaroon ng resolution kung sa tingin ninyo malakas kayo? 'Di ba? Ibig sabihin, hindi pa rin kayo kumpiyansa. No, nag-aalangan pa rin kayo, natatakot pa rin kayo. 'Di ba? Chief Justice Renato Corona, and I was there. Nung pinupulsuhan ng mga analyst yung leaning conviction or leaning acquittal, lamang yung leaning acquittal. No? I think ang bilang noon, 10 yung leaning conviction, 13 yung leaning acquittal. Pero because of the evidence, nung na-present na yung ebidensya during the trial, kinalaunan, 20 yung nag-convict, 3 lang yung nag-acquit. Ganon din ang mangyayari dito. Ang bilangan kasi sa dulo, hindi sa una. Kaya we should not assume na hindi komo ang mga public pronouncements o iba't ibang mga senador ay leaning acquittal, leaning conviction. It doesn't mean na mananatili yon. Yung lahat ay magbabase primarily sa ebidensya. Then yung public opinion, pag nakumbinsi yung sambayan ng Pilipino na talagang guilty si Sara Duterte, it will be very difficult for the senators as representatives of the people na salungatin yon yung pulso ng bayan na yun. Do you think that in the course of the trial, that again, if we look at the number Kumbaga, sinasabi niya dito na ang may huling say, mga kababayan, ay taong bayan pa rin. No? Kailangan marinig pa rin yung boses ng taong bayan. numbers, it favors the vice president because you need 2/3 to convict. Ano po? Do you think that as the trial, if the trial will actually proceed, that there will be a change of mind among those who believe the vice president should be acquitted? Okay, i-categorize natin. Yung mga hardcore na Duterte senators, kahit na makita nila sa video na kung anong krimen ang ginagawa, hindi yan. No, nakita natin yung viral video ni Pulong Duterte na nag-a-attempt sumaksak ng isang tao. It didn't affect the hardcore followers ni Pulong. Ganon din dito. Hindi na yan maapektuhan. So ilan ba sila? Ilan po yun? So, ito yung mga senator daw na hardcore followers. Well, walang pinagbago yan o walang pinag-iba yan doon sa mga DDS, mga babayan na tinatawag natin. No? Yung mga supporters mo o yung mga Duterte diehard supporters, no, na tinatawag natin. Walang pinagkaiba yan. Kagaya nga po na nakikita natin palagi sa social media na kahit ano na mangyari, mga babayan, no, talaga namang yung suporta nila, no, sa mga Duterte, ganun pa rin. Diba? Kumbaga yung sinasabi nga nung iba ng mga kababayan natin, makikita natin sa mga comment sections. Mababasa natin yun doon. No, na sinasabi nga nila na kahit mali na yung nakikita nila, kahit mali na yung ginagawa ng mga Duterte, isa na nga po yun, yung sinample dito, no, pilit pa rin nilang pinagtatanggol. Diba? So, ganun yung mindset nila. No, ganun sila ka-diehard, mga kababayan. No, parang kumbaga ang dating parang nabubulagan sila o nabubulag na sila, no, dahil doon sa sobrang pagka-loyal nila. Diba? So, ganun yung nangyayari dito, mga kababayan. Yung parang sinasabi dito, no, ni dating Senator Trillanes. We're counting at least, at most 5, yung hardcore na Duterte na kahit the evidence is staring them in the face, hindi sila Who are mag-isip. they, Senator? Well, I think kilala naman yan yung mga tao na yan. But if you want to enumerate, nandiyan dyan na si Aimee, si Bongo, Bato, Robin, tsaka si Marcoleta. Yan So, po yun- yung sinasabi yung 5. Ayan, yan yung solid. Matindi yan. Solid talaga yan, Senator Robin. Mata ng dahig.
No, nakipag-meeting nga yan kay, ano, kay dating Pangulong Duterte, no, dun sa ano lang, sa karton. Ganun. No, makikita natin, ganun sila ka-diehard, mga kababayan. No, imagine ninyo yun, no, senator siya. No, si Senator Robin Padilla, tapos ganun yung ano niya, ganun yung attitude niya, ganun yung pag-uugali niya. 'Di ba parang sorry po sa magiging komento ko. Para siyang isip bata. In short, para siyang bata. No, na imagine mo 'yun sa sobrang pagka-diehard mo, no, 'di ba yung mga bata, sobrang diehard, nakakita ka ng ng karton diyan o poster, no, ng idol mo. 'Di ba kukunin mo 'yan, no, tapos talagang bibit-bitin mo 'yan, akap-akapin mo 'yan, no, talagang ayaw mo ikakabit mo sa pader. Ganon ka diehard. No, parang ganun yung nangyari kay Senator Robin Padilla. No, nung pumunta siya sa Dahig, imagine ninyo, yung standee, no, ni dating Pangulong Duterte, nakipag-meeting siya doon sa standee. Tapos binitbit niya na parang bata, naglalakad siya, pagala-gala doon sa Dahig. Imagine ninyo yun. Ganun ba? No, yung tamang pag-uugali ng isang senator. Sorry sorry po sa aking komento. Pero kasi ganyan din yung komento ng mga kababayan natin eh. Kahit tignan ninyo sa social media. 'Di ba? Ganyan din yung sinasabi nila. No, ganun ka diehard etong mga DDS na to, mga kababayan. 'Di ba? Well, hindi natin masisisi. Ang tawag doon yung mga panatiko na. 'Di ba? Mga panatiko na talaga yung mga ganun. 'Di ba? Na parang kahit anong gawin, no, ng kanilang mga idolo, no, talagang walang mali, lahat tama para sa kanila. Di ba? Di ba? Ganun yun eh, lahat tama. Di ba? Then, pag titignan nyo, merong 10 na pwedeng kumbaga, leaning conviction or alam nila based on the information na nakita na beforehand, leaning conviction, 10 may yan. 10. Oo. Then you have 9 na tinatawag nating, sabihin na nating undecided or transactional votes na tinatawag natin. Transactional votes, no? So, etong mga ito ay Senator kumbaga, Robin, no? they can go They can either sway. way. Yes. So, just doing that, doing the math there, pwedeng umabot ng 19 yung conviction. If all the undecided actually go with Yes. conviction. So, theoretically, you can get 19. So, ang nakikita niyo pong certainty dito, 10 versus 5. 10 for conviction, 5 for acquittal. Yung pong sigurado. Leaning. Yung mga leaning, no? At ito yan. Kasi, hindi pwede kasing isusuko mo na kaagad, di pa nagsisimula, pinupulsuhan mo pa lang based dun sa public pronouncement, suko ka na. Hindi ganun. That's not how it works. And again, I've seen that. Talagang kahit sa mga botohan nun, lamang na lamang yung mga pro-acquittal kay Chief Justice Corona. Pero nung lumabas yung mga bank accounts, tapos nung nag-meltdown si Chief Justice Corona doon sa witness stand, nagbago isip ng karamihan. So in the end, 20 nga kami nun, no, who convicted. Ngayon, ganun din. Ako, I'm confident. Pag nagsimula yung trial, lalabas yung mga bank accounts ni Sara Duterte Ako, eto na na. joint accounts with Digong Duterte. Ako, eto na. Kailangan natin ito mapanood ng buo, mga babae. Wait lang balik lang natin konti. Huwag kayong kukurap. Kailangan nyo mapanood to. Tapos nung nag-meltdown si Chief Justice Corona doon sa witness stand, nagbago isip ng karamihan. So in the end, 20 nga kami nun, no, who convicted. Ngayon, ganun din. Ako, I'm confident. Pag nagsimula yung trial, lalabas yung mga bank accounts ni Sara Duterte na joint accounts with Digong Duterte na billions yung transactions in and out na pera. And ang critical dito, yung every 6 months, merong dividendo silang nakukuha galing sa isang drug lord. Ako, sinasabi ko na yan, and dito, I'm so confident nandiyan na lalabas yan. And ako, I've been saying this the past, 9 years,
Ngayon, sinasabi nila, Since 2016 yeah, po yeah. ata. So, that's 9 years. Right, So, 9 years. sinasabi nila, gawa-gawa ko yan, then ito yan. Kung ginawa ko lang yan, imagine, talagang wala na ako. Wala na akong credibility forever, no? Pero I am so confident that it's there. Ngayon, sila yung natatakot kasi alam nila na totoo yung sinasabi ko. Why would you say that, for example, sir, totoo pong natatakot sila when you have the Vice President saying that she wants the trial to proceed and she wants a bloodbath? Ano yan lip service yan nag-ano sila no? Kumbaga, they're saying one thing, but they're doing another. Kanino bang batayan sila bato na nag-circulate ng resolution? Di ba sa kanya yan? Pwede niya sabihan, oh, Mr. Bato, tigilan mo na nga yan. Baka sabihin, natatakot ako sa impeachment. Yun na nga. Pero hindi. Si Sara, yung front lang niya. Yun na nga, yung sinasabi natin, mga babayan. Di ba? Pwede niyan sabihan to sila, sila Senator Bato Tigilan nyo na yan, tama na yan. Willing naman ako humarap para malinis ko nga yung pangalan ko Pero bakit gumagalaw? No? Bakit merong resolution na pinapaikot para ma-dismiss yung kaso o ma-dismiss yung impeachment? Diba? Doon kayo magtataka. No? Gaya nga nung sinasabi natin palagi. No? Iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila. Diba? Walang pinagkaiba yan sa China, mga babayan. No, yung strategy ng mga Duterte, mga babayan, observation lang natin to, no? Na iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila, minsan contradiction pa, no, yung ginagawa nila, yung sinasabi nila. Minsan sinasabi nila yung ganitong sitwasyon, pero bigla silang babawi. Diba? So nalilito, no? Yung lilituhin nila yung sambayan ng Pilipino, kukunin nila yung reaction ng sambayan ng Pilipino. Diba? Pagka hindi nag-click, babawiin nila. Pagka nag-click, wala nang bawian. No? Or kaya medyo napasama yung sinabi nila, babawiin nila. No? Same thing, yung strategy nila parang China, mga babayan. Iba yung ginagawa, no, ng China, iba rin yung sinasabi ng China. Ganun yung ginagawa rin. Parang nagiging strategy ng mga Duterte, no, ng mga Duterte, nasa Duterte block. Di ba? Iba yung sinasabi nila, iba yung ginagawa nila. Same thing, parang ganun. Parehong-pareho, kagaya sa China. Yan na parang confident siya. But I can imagine her shaking. Hindi nakakatulog yan. Kasi alam niyang, pag lumabas yun, again, every 6 months, nag-encash siya ng cheque. Cheque to, manager's check. When she was mayor. Tapos every 6 months, pati yung mga kapatid niya, si Digong, si Hanilet, lahat sila tumatanggap ng dividendo from a drug lord. Pag nakita yan ng taong bayan, nako, pati yung mga supporter nila sa Mindanao, sa military, sa police, they will realize now na tama pala kami all this Senator, time. if it's true, what you're saying, Yeah. bakit ho ganun kalakas ang loob ng ama, ng Vice President o yung kanyang kapatid na sinasabi niyo mag-withdraw every 6 months? Sorry? Bakit po ang lakas ng loob nila Oo. na gawin ito? Dahil Kung totoo. Yes, dahil meron silang impunity. Remember, nung mayor si Duterte sa Mindanao, sa Davao, 30 years yan, akala nila doon lang sila So hindi nila inisip na aabot sila sa national, na magiging vulnerable sila, subject sila sa scrutiny. In fact, si Digong hindi niya naisip na merong ICC Di ba? So kaya nung ginagawa niya yung mga criminal activities niya, akala niya wala na accountability. So ganun sila pinalaki. Kaya nga sabi, pag nakita mo, hindi naman ito parang ignorance na bakit ka mag-i-encash ng cheque, Pero ganun na nangyari. For at least 4 na payments, then saka sila nag-ship sa cash. So after nung 2-year period, they realize may paper trail yun. And what is that 2-year period? What are those years? 2011 to 2013. But So, again, incumbent mayor siya niyan,
incumbent mayor, hindi niya dinideclare sa SALN, tapos, ang tanong, bakit ka tumatanggap sa isang drug lord? Diba? So basically, you're saying that in these 2 years, Yeah. ito po yung nagkaroon ng withdrawal every 6 months, tama po ba? Or deposit every 6 Deposit months? every 6 months. But you also mentioned that they would Encashment. do Nung una kasi yung dividendo, cheque, manager's check. So, ini-encash nila every 6 months. Pero eventually, dinideposit na lang diretso sa kanila. The fact, sir, that the resolution is making the rounds, Yeah. the draft resolution, and that accordingly there are other 2 draft resolutions possibly also going around, but that's not yet confirmed because yung draft resolution po na de facto dismissal ay inamin na po ni Senator Bato na galing sa kanya. Kung magkaroon po ng motion, anytime before June 13, bago po ang sine die na tinatawag nga po, this can be taken up. Kayo po is dating senador. Yeah. This can be voted upon. And with a simple majority, this resolution, kung ito po ang gagamitin nila, itong de facto dismissal, may win. Ano po mangyayari pagka yun po, nagkaroon po ng botohan at manalo po ito yung dapat na i-dismiss, yung trial ni Vice President Sara Duterte? Actually, marami silang pwedeng gawin to stop the trial aside from that. Pwede silang mag-motion to adjourn, pero mag-question ng lack of quorum. So, tatapusin lang. The same way na pinatay nila noong February. Kasi noong February, they could have done this, pero hindi Oo, nila di ba? ginawa dahil may nag-motion for adjournment. I-flashback ko lang, nung corona impeachment, na-transmit ng House, or for that matter, ng House, nag-decide sila, 1/3, December 12, December 13, tinansmit sa Senate, ni-receive sa Senate. The day after, December 14, nag-oath kami as impeachment court. Oo, ang bilis ha. It only took us less than 30 minutes for the whole exercise. Then, nag-issue na ng summons. January kami nag-commence ng trial. Ganun lang, it's supposed to be that way. Ministerial lang ito. Kaso nagkaroon ng mga intellectual gymnastics, kung anong interpretation ng forthwith. So, maabot tayo dito. Ngayon, apparently, there is a determined effort to kill the impeachment, whether through resolution or through adjournment, kung ano man motion. Kaya ngayon yung kailangan natin bantayan. We need to be vigilant. We need to be, kumbaga talagang sounding the alarm na pagka ginawa nila to, this is betrayal of the Constitution. But Senator, man. kayo po ay naniniwala and would you say you submit na tama po yung sinasabi ni SP Cheese na kapag meron pong resolution that is filed and then it is voted upon and then that resolution wins, for example, this one, ay pwede po talagang madismiss yung trial, hindi po magka-trial dahil nga plenary is supreme. No. Plenary is supreme pagka walang constitutional mandate. Hindi pwedeng, kumaga, pagka diniktahan ka ng Constitution, kasi defined yung mga limits ng powers ng Senate sa Constitution, nakalagay doon. Pagka merong mandato sa'yo, let's say yung SONA, kailangan yung umattend lahat. Sinasabi niya, may motion daw ng, motion to adjourn to attend the SONA. Yes, plenary yon, pero ministerial yon kasi wala naman kayong power to say, I object, ayaw namin umattend, let's just sit here. Wala kayong ganong power. Yung power nyo to decide is just ministerial to comply with the constitutional mandate para pumunta kayo ng SONA to attend. Hindi pwede mag-session kayo while the SONA is going on. Yun. Ngayon, yung impeachment, ganun yan. Trabaho ito. Hindi mo pwedeng sabihin, let's vote on it, wag na tayo mag-impeachment trial. Ibig sabihin, yung plenary powers ng
ng Senate is above what is dictated on by the Constitution. It appears that way because that's what the Senate President is saying. And in fact, if anybody wants to question this, he says, you are free to do this before the Supreme Court. Yes, yan nga yung sinasabi niya. That's his opinion. Pero, before this, kahit tanungin nyo yung mga Senate Presidents before him, 9 out of 10, siya being the deviant one, magsasabi na, we don't have any choice. The Constitution says tayo magkakandak. Hindi mo pwedeng i-dismiss yung kaso antimano na without hearing the trial. Wala nakalagay sa Constitution. Ang nakalagay sa Constitution nun, mag-trial ka, i-acquit nyo kung idol mo si Sara Duterte, di-acquit mo despite the evidence. Pero not like this. And he knows that. Alam nyo, kakilala ko yan I've worked with him, magka-bloke kami sa minority. Alam niyo yan, matalino yan siya. Magaling yan si Senator Cheese. And alam niya, deep in his heart, alam niya na mali itong ginagawa niya. Pero, siyempre, siguro, So why is he doing this? nagdo-double down na siya, nagdi-dig in. Pero ako, if I were to advise him, step back, mag-recalibrate ka. Kumbaga, probably nung kinonkok niya itong plano na ito, ay iniisip niya na walang magpo-pushback. Pero grabe yung pushback na yon. Ngayon, he can choose to ram it through at the expense of his own personal or political reputation, or he can step back and recalibrate na tipong mukhang nagkamali ako, tingnan natin, then let's do it the right way. When you say nagkakaroon ng pushback, Yeah. saan po yung pushback? Sino yung nagpo-pushback? Kailan yung pushback, sir? Nakita nyo naman, di ba? The outrage is authentic. Hindi ito manufactured, hindi ito PR operations. Ramdam mo. Ramdam niya yon, di ba? Ngayon, he can throw the dice on this. He can, kumbaga, gamble his political future over this. But is it worth it? I don't think so. Dinidepensa mo si Sara Duterte. Sara Duterte doesn't care about him. Di ba? Why is he doing her a favor? Ngayon, ito. Na-imagine, sabi ko nga, deep inside, I think si Cheese, in a perfect world or ibang circumstances, he relished the idea of presiding over the impeachment court. Papakita niya dyan yung kanyang legal prowess. That would be his time to shine. And ako, nakita ko siya, pag nakita niya ebidensya, I believe Cheese Escudero would convict Sara Duterte. But, merong, some agenda got in the way at andirito tayo ngayon. And the agenda is? I think talagang naiipit siya rito. Kasi very tenuous yung hold niya sa Senate presidency. And he believes kailangan niya ito to be a viable candidate for president in 2028. So, sinusugal niya na ito lahat. But I think there should be another way to hold on to that position without doing this. All right, Diba? we need to take a very short break. We'll Ayan, mga kababayan, no? Kayo, anong masasabi niyo dyan? No? Bakit kaya nila talagang pilit na pinatatahimik, no, itong impeachment na to, no, ni VP Sara Duterte, 'di ba? Kayo ba naniniwala sa mga sinabi ni dating Senator Trillanes? 'Di ba? So kayo na nandiyan diyan, na nanonood, i-komento niyo po diyan sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan. All right? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs, sa Mobs TV. Peace. I'm out.